Hello pong muli mga katambay, nagbabalik pong muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po, dito po sa Tambayang Makabayan, komento po na inyong lingkod. Ito po, komentuhan po natin mga katambay, ito pong pahayag ng secretary po ng DILG na si Secretary Abalos na talagang ginigit po nila na talagang sila daw po talaga ang sangay ng PNP at talagang yung hindi po kusang loob na sumuko ang ating Pastor Kibuloy at ang talagang sinasabi po ay talagang nasukol o sukol na mga katambay ang pastor at kaya ito po ay nahuli nila di umano mga katambay. Na ito po, pakinggan po natin ang pahayag ng isang DILG secretary po na si Secretary Abalos sa sinasabi niya po about po rito sa mga ilang pahayag din po ng grupo o sa pangunguna po ng Pastor Kibuloy at ng kanyang abogado o legal counsel na si Attorney Torion na talagang sila ay kusang loob na sumuko at hindi sa PNP at sa pangunguna po halos ng AFP mga katambay. Ito po, pakinggan po natin ng PNP at si Secretary Abalos. Nasa kote na uli na no? I mean, for me, it makes no difference kung sumuko ka man, no? Kasi yun na yun practically napaligiran ka na Siguro kung nasa ibang lugar ka, kung nasa Mindanao ka, kung nasa Visayas ka, nasa Luzon ka, yun, pwede pa sabihin mong sumuko. Pero kung nasa isang lugar ka na napapaligiran ka na ng pulis at doon ka rin nakuha, halos yun na yun And I explained it. Sabado pa lamang ng bandang 1:00 ng hapon ay plinano na ng Davao Police ang gagawing final assault sa pinagtataguan ni Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy at 4 na co-accused nito. Linggo ng umaga, sinabi ni Police Regional Office 11 Director, Police Brigadier General Nicolas Torre na nag-deploy na siya ng 500 Special Action Force at 500 Special Weapons and Tactics at tauhan ng Regional Mobile Force Battalion para pasukin na ang ACQ School of Ministry na pinagtataguan ni Kibuloy. Subalit, nakatanggap sila ng surrender filler. So, nakita nila yung build-up na yun So, alas 10, nakarinig na kami ng fillers. So, tumawag ang National Headquarters dahil high level ang nagiging fillers, ang negotiations. So, sige sir, i-hold ko hanggang alauna. Ang alauna ko na assault is hold natin hanggang alas 3. So, yun. Other sets of things transpired sa negotiations na. Sinabi ni PNP Chief, Police General Romel Francisco Marbil, na ano man ang mangyari, ay binili na niya si General Torre na iwasang may madamay na mga bata. At connect, ito ng to make sure kung mayroong mamamatay, tignan natin basta walang bata. Mahirap kasi pagkabata may tinamaan Iba na istorya na to. Kahit na maganda yung operations mo, pagka may namatay ng inosente, it will go the line and the guidance for President is to make sure that we follow yung human rights. Dagdag ni General Torre, wala nang susuutan si Kibuloy kaya't napilitan na itong sumuko. So, bottom line, he has no other options but there's no other outcome but he will fall into the government hands. Nanindigan din si DILG Secretary Benhar Abalos na nasa loob lamang ng KOJC compound si Kibuloy. Taliwas sa pinalulutang na impormasyon ng ilan na nagtago ito sa labas ng compound. Kwentong kutsero yun. Alam niyo kung bakit? Nasa labas ka na, tumakas ka na. Ang tagal yung sinasabing, hindi siya magpapahuli, hindi ba? Okay, pangalawa, nasa loob ka na, papasok ka pa ulit, dito ka na magsumurrender kung nasaan ka man. Why do you have to go inside? Di ba? At pangatlo, nahuli siya doon mismo sa loob. Sinabi ni Chief PNP na Hunyo pa lamang ay 80% na silang sigurado na nasa loob lang si Kibuloy kaya tama lamang ang desisyon ng PNP na ituloy ang operasyon at wag lisanin ang lugar.
Para naman sa mga nagbigay ng mga maling impormasyon kaugnay kay Kibuloy at sa mga humarang sa pagsisilbi ng warrant of arrest, sinabi ni Secretary Abalos, nakakasuhan nila ang mga ito. I'm sure. Yan mga katambay, nakita nyo po, mariin po na talagang sinasabi sila ang tama. Ang operasyon ay galing po sa kanila at 80% po mga katambay na sinasabi na talagang tama na nahuli nila at nasukol ang Pastor Kibuloy sa loob po mismo ng Kingdom of Jesus Christ. At talagang yung sinasabi po ng PNP, ng dalawa pong general, ang PNP Chief General Marbil at ang General Torre, na talagang sila halos ang naghirap dito po sa sinasabi po ngayon na sinasabi nila na talagang nasukol nila at talagang pinagdiinan pa nila mga katambay na kung ikaw nga naman ay nasukol na, wala ka ng choice o talagang kung hindi, sumuko na lamang. Yun ang pahayag po ng isang Secretary Abalos. At nangatwiran pa mga katambay na kung si Kibuloy daw ay nasa labas na, edi tumakas na ika dahil nasa labas na. Kaya po pinasisinungalingan po nila yung kumakalat po na chismis o sinasabing marites ay hindi raw totoo na si Kibuloy ay nahuli sa labas ng Kingdom of Jesus Christ. Ito po yung sinasabi po natin mga kababayan natin, di ba? Na hindi po nahuli si Kibuloy sa loob ng Kingdom of Jesus Christ at hindi po ang PNP po ang nakahuli. Ang sinasabi po kasi nahuli dahil nasukol di ba? Pero ang sabi naman po ng Pastor Kibuloy at ng pahayag po ng ni Attorney Torion na talagang kusang loob ng sumuko. Kaya dito po talagang malalaman po natin kung sino talaga ang nagsasabi ng totoo. Dahil ngayon po kasi kine-credit grabber o sinasabi di umano, credit grabber ang PNP sa kabila ng ang AFP ang hiningan po ng tulong o sinasabing doon nagtiwala ang Pastor Kibuloy para siya sumuko ng kusang loob. Pero sa PNP, talagang iba po ang istorya mga katambay. At ganoon din po sinasabi ng Pangulo, di ba? Ang Pangulo. Ganoon din po, iisa po ang script mga katambay. Pero may sagot po ang grupo po dyan. Ang grupo naman po ng Pastor Kibuloy sa pangunguna rin po dito po kay Attorney Topacio. Ito po naman ang sagot ni Attorney Topacio dito po sa grupo po na sinasabi po ni Secretary Abalos at ni General Marbil at ni General Torre. Mga sinasabing mali ang mga pinagsasabi po nitong tatlo. Ito po, pakinggan po natin. Binigyan diin ni Attorney Ferdinand Topacio na kusang sumuko sa Armed Forces of the Philippines si Apollo Kibuloy. Sa ipinadalang mensahe ng abogado ng Kingdom of Jesus Christ leader, sinabi nito na hindi tama na tila kinukuha ni Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos ang credit sa umunay pag-aresto dito. Ayon pa kay Attorney Topacio, patuloy nilang po protektahan ang mga karapatan ni Kibuloy sa ilalim ng konstitusyon at mga batas habang naghahanda para sa kanyang pagtatanggol. Wala pang tugon si Secretary Abalos sa pahayag na ito ni Attorney Topacio. Tingnan nyo mga tambay, pagdating naman po dito sa legal panel at sa mismo kay Pastor Kibuloy, hindi po sila sumuko o dito nagpahuli di umano sa grupo po ni Secretary Abalos at ni General Marbil at ni General Torre, mga katambay. Pero ayon po dito Attorney Topacio, mga credit grabber daw ang itong grupo na ito. Dahil hindi natin malaman, dahil hindi kaya nila kine-credit grabber na sila ang talagang na lahat ng operasyon nila ay para hindi lang masilipan na may problema at sinasabing sila kahiya-hiya dahil nga yung effort na ginawa ng PNP, yung puwersa ng PNP na nilagay at dinala sa Kingdom of Jesus Christ ay mahigit 2,000 kapulisan. Tapos hindi nila pala mahuli dito sa Kingdom of Jesus Christ, di ba? Kaya isang kahihiyan po ito sa tingin ni Kamanong. Komento ni Kamanong, isang kahihiyan ito. Kaya po pilit po nila yata di umano na talagang pinalalabas
na sila mismo, yung puwersa nila ng PNP, ang sinasabing nakasukol. Yan po pinalalabas po nila. Nasukol po. Kaya napilitan na sumuko ang Pastor Kibuloy, mga katambay. Ito po, iisa po ang script magmula po sa report o sa pahayag ng Pangulo, ganun din po na nasukol na, at ganun din po ang General Torre, ang General Marbil, at lalo-lalo na ang Secretary Abalos na nasukol na nila. Kaya wala nang choice na hindi sumuko ang Pastor Kibuloy. At pinanindigan po nilang pilit na talagang sa loob mismo ng Kingdom of Jesus Christ nila nasukol, mga katabay. Nakakagulat lang po. Pero yung pahayag po ng grupo o ng mga abogado ni Pastor Kibuloy, at ito po ay galing din po sa pastor ang release at pinahayag po. Ito po, kanina lang po din to na kung sino po ang pinagkatiwalaan ng Pastor Kibuloy na sinukuan niya, kung saan siya sumuko. At hindi po nabanggit dito ang Secretary Abalos sa statement po ng legal counsel po na si Attorney Torion, mga katambay. At hindi rin nabanggit dito si General Marbil at General Torre. Di ba? Ang mga nabanggit po rito, AFP. Meron pong mga ilang PNP, pero most of AFP po, doon po sumuko ang kusang loob na sumuko ang Pastor Kibuloy. Kusang loob po siyang sumuko dito sa AFP sa pangunguna po ni at isa pa, siyempre po, yung nakatulong din sa kanya para po sumuko na siya at kusang loob sumuko, yung gobernador po ng Davao del Norte na si Edwin Jubahib, mga katambay. At syempre po yung mga army. Ito po AFP po. Sa pangunguna po ng army, AFP Army, na si Major General Alan Hambala, mga katambay, at si Colonel Gilbert Roy Ruiz. Yun po mga si Lieutenant Colonel Jobili Carmel at si Lieutenant Colonel Pete Malaluan at Lieutenant Colonel Richard Ray Garcia, mga katambay. Halos puro AFP po ang pinagkusang loob na sinukuan po o sumuko ang pastor. Hindi po nababanggit ang PNP, mga katambay. Kaya po dito po, mga katambay, pinalalabas po na ang mga pahayag po ng release o report o sinasabing galing po sa grupo ng Pastor Kibuloy na pinahayag po, yung release statement din po ng Attorney Torion, ay pinasisinungalingan po ito ngayon ng PNP at sa pangunguna pa ng Secretary ng Local Interior Government na si Secretary Abalos, mga katambay, ng DILG. Nakakalungkot lang po, para pong mga Pilipino bine-brainwash po na mali ang kumakalat na balita na hindi ang Pastor Kibuloy di umano nahuli sa labas ng Kingdom of Jesus Christ at pilit nilang inilalagay na para po yata tumama yung kanilang operasyon. Ganun po ba? Para lang tumama ang operasyon mo na hindi ka mapulaan ng taong bayan. Dahil kung si Pastor Kibuloy ay hindi nahuli at hindi nila sinasabi kasi nila talagang nasukol nila kaya nahuli na nila dahil parang alibay na lang di umano ni Pastor Kibuloy na kusa siyang sumuko dahil wala na siyang choice dahil nga corner na nila, dahil yung pinalabas nila ultimatum. Yun ang pinalalabas nila, nagbigay sila ng ultimatum sa pastor na kailangan na niyang hulihin o sumuko. Yun po ang pinalalabas ng PNP at ni Secretary Abalos. At talagang mismo doon sa lugar, mismo sa loob ng Kingdom of Jesus Christ niya, pinipilit na doon po nila nasukol, mga katambay. Kaya po yung kumakalat daw po, lalo sa social media, hindi raw po totoo at hindi fake. Yan daw po fake. At nakakalungkot lang po, ang social media pa ang talagang pinipilit po ng Secretary Abalos na nagre-release po ng peke at fake na balita sa taong bayan. Nakakalungkot. Sila po
ang dapat paniwalaan, mga katambay. Ang dapat nating paniwalaan, ang release po ng Secretary Abalos at ang release at statement ng isang ng isang General Marbil at General Torre. Sila po ang dapat paniwalaan sa operasyon po ito sa nangyari. Bakit po hindi nila man lang ma-credit? Hirap na hirap po silang tanggapin yata na isama sa talagang totoong nangyari at i-credit man lang nila at pasalamatan yung naging tulong po ng AFP dito po sa kusang loob na pagsuko ni Pastor Quiboloy. Hindi man lang po na-mention o nababanggit ni Secretary Abalos ang sangay ng AFP na kung saan loob sumuko ang Pastor Quiboloy, di po ba? Puro sa kanila lang po halos nila kine-credit, silang tatlo. Secretary Abalos, General Marbil at General Torre. Sila lang, mga katambay. At tayo mismo sa social media ang lumalabas po na mga peke, mga fake news ang ating pinahayag, mga katambay. Pero ang makapagsasabi lang naman ng totoo nito, mga katambay, yung mismo pag nagsalita na mismo ang sangay ng AFP, kung sino po katulad po nito ni Major ng AFP po. Pag ito po ay nagsalita, bokya po ito, mga katambay. Pag nagsalita ng totoong pangyayari, yung ito pong AFP na sa pangunguna po ni Major General Alan Hambala, pag ito po nagsalita at ito po ay nag-release ng statement, mapapahiya po ito, mga katambay. Pag nagsalita na po ang hanay po ng AFP, doon lang po matatauhan ito di umano ang isang secretary at ang isang general, dalawang general ng PNP, mga katambay. Kaya lang sa tingin ni Kamanong, baka hindi pa magsalita ito dahil kontrolado po Sa tingin po, komento ni Kamanong, hindi po kukuhanan na statement po ito. Ang AFP sa pangunguna po ni Major General Alan Hambala, hindi po nila kukuhanan na statement ito sa kanang ng balita ng mainstream media. Baka hindi po nila kuhanan na statement po ito ang Major General ng AFP ng Army, mga katambay. Di ba? Dahil mismo ang Pangulo nag-release din po na talagang ang operasyon, ang fully operation po na talagang nakasukol at nakahuli mismo ang Pangulo din sa mga pahayag niya ay ang pangunguna po ni General Torre, ang grupo ni General Marbil. Di po ba? Kaya sa mga darating na mga araw, sana po ay makuhanan din po ng talagang statement at magsalita. At sana po magsalita para lumabas po ang katotohanan dito sa issue na credit grabber. Kasi naging credit grabber po talaga ito, mga tambay, ang Secretary Abalos at ang dalawang general na si General Marbil at General Torre. Naging credit grabber sila mismo. Ayon po dito sa pahayag ni Attorney Topacio. Kaya sa komento ni Kamanong, lalabas lang ang totoo pag ang mismo sa hanay ng AFP sa pangunguna po ni Major General Alan Hambala, ito po ang makapagpapatunay sa totoo sa lahat ng sinasabi ng isang Secretary Abalos. Kayo po, mga katambay, pinaniniwalaan niyo po ba ang statement na paninindigan po ng Secretary Abalos na talagang sila halos ang nakasukol, ang grupo po nila ng sangay ng PNP sa grupo ni General Marbil at General Torre ang nakasukol daw at nakahuli dito po sa Pastor Quiboloy. At pinasisinungalingan po nila na ang Pastor Quiboloy ay kusang loob at kusang sumuko at hindi nagpahuli sa kanila. Yan po ngayon ang kumakalat ngayon at gusto po ng ang isang secretary na paniwalaan natin ang kanilang mga statement. Ano po masasabi niyo, mga katambay? Si Kamanong, iintay ni Kamanong dahil hindi naniniwala, komento ni Kamanong, hindi ako naniniwala sa statement pa ni Secretary Abalos at ng dalawang general. Mas maniniwala ako pag nag-release ng statement ang AFP, mga katambay. Muli po si Katambay Manong, maraming salamat po.
Sa nakagusto po ng ating maliit na channel, Tambayang Makabayan, komento po na inyong lingkod. At maraming salamat po sa mga naagusto po. Siyempre po, yung mga sa YouTube at TikTok at sa mga nagla-like, share, and subscribe at sa mga nagko-comment. Maraming salamat po mga katambay. Sa muli po, ingatan nawa. Paalam. Bye-bye.